Dineksa naman ng daang-daang mga leader estudyante ang naganap na Annual National Convention ng CMLI sa Teachers Camp Baguio City. Tinutukan po yan ni Jules Giang sa Pulso ng Boss. Isyu ng lipunan aalamin mula mismo sa tinig ng sambayanan. Pulso ng Boss ngayon ating pakikinggan. Taon-taon na inaabangan ng mga lider estudyante mula sa iba't ibang high school sa Pilipinas ang Annual National Convention ng CMLI na karaniwang ginaganap sa Teachers Camp Baguio City. Mas naging malaki ang Annual National Convention ngayong taon dahil kabahagi na rin ng advokasiyang ito ang PTV4 Telebisyon ng Bayan. Mahaba-haba ang paghahanda para sa naturang pagtitipon na tumatagal ng 5 araw. Basically, we prepared for this 5-day convention for about 2 months. Siksik sa napakaraming mga aktibidad ng annual convention. Nagsisimula ito sa iba't ibang elimination rounds ng mapaligsahan at gayon na rin ang kanilang orientation and acquaintance kung saan layunin na magpakilala ang mga delegates sa bawat isa. Gayon na rin ang mga facilitators mula sa CMLI. Sa opening ceremonies ay tampok naman ang formal na pagbubukas ng kumbensyon. Pero dito rin natin ipinakilala sa mga delegado ang pangarap.ph ng PTV4. Dito natin ipinaalam sa lahat ng CMLIers na kabahagi na ng Telebisyon ng Bayan ang CMLI. Makasaysayan po ang annual convention na ito dahil lahat kayo ay magiging kabahagi na ng PTV4. Kayo ang magsisilbing boses ng CMLI upang ipalaganap sa mass media kung bakit nga ba sa halos 6 na dekada ay patuloy na lumilika ng mahuhusay na lider estudyante ang CMLI. Inambangan din ang talumpati ni Direk Ed Finland bilang keynote speaker. Kanyang ibinida na matagal-tagal na rin ang samahan ng PTV4 at ng CMLI. Fernanda Balboa is a very, very dear friend. That is how long PTV has been a partner of CMLI. It is not a fluke or an accident that we are here today with you. When Jules, Joey, Willie went to my office, I did not think twice. I said yes. Sa loob ng 5 araw, layunin ng CMLI Annual National Convention na kilalanin ang kagalingan ng kabataang Pilipino. Kaya naman marami ring matampok na mapaligsahan. Here in CMLI, we like to highlight all aspects of a student style. Contests for excellence, which are the pop quiz, on-the-spot writing contests, and poster making and editorial cartooning. While we like highlighting academics, we also like to hone the talents of our delegates, which is why we have the a cappella singing, the solo singing, the hip-hop dancing, and the talent variety show. Hindi rin magugutom ang mga delegates sa annual convention dahil tiyak na bubusugin ang bawat delegate sa iba't ibang pagkain na hinahain. Ang laging ulam natin, 2. Kompleto yon, may soup, may dessert. Walang limit sa rice. Ngayon, meron tayong mga customers dyan na allergic sa ganito. Lagi tayong may alternative para masatisfy natin sila. It was actually nice. Ang sarap ng pagkain nila, in fairness. Babalik ka ba sa CMLI dahil dito? Sure, ang sarap ng food, dapat balikan. Isa rin sa maraming mga dahilan kung bakit laging binabalik-balikan ng annual convention ay dahil na rin sa teachers camp. Ang lahat ng mga delegates ay dito maninirahan sa loob ng 5 araw. Ang iba ay sa mga guest houses, mga cottages at sa iba't ibang mga gusali. Siyempre, hindi na rin dito kailangan ng mga aircon o electric fan dahil sa lamig na taglay ng Baguio. Higit pa sa mapaligsahan, ang pagkain ang teachers camp, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit dumadalo ang mga delegates sa annual con ay dahil na rin sa commission discussions kung saan ihimayin ang talakayan hinggil sa tema ng pagtitipon. Hindi rin mababagot ang mga delegates dahil kakaiba ang uri ng pag-uusap kaya naman mas naiintindihan ito ng mga kabataan. Sa huling araw naman ay inaabangan ng lahat ang pagpaparangal sa lahat ng mga nagwagi sa mapaligsahan. At dito na rin kikilalanin ng mga delegates ang susunod na mga lider estudyante na maglilingkod para sa CMLI. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtuklas sa CMLI. Susunod naman ay tampok ang mga CMLIers na kayang-kaya na rin makipagsabayan bilang mga broadcasters kaya abangan natin yan.
Mula mismo sa tinig ng sambayanan dito sa Baguio, para sa Pulso ng Boss, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.